Yonder on Calvary's Mount outpour, there where the blood of the Lamb was spilled. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Sin and despair like the sea waves cold threaten the soul with infinite loss. Grace that is greater, yes, grace untold, points to the refuge, the mighty cross. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Marvelous, infinite, matchless grace, freely bestowed on all who believe, all who are longing to see His face. Will you this moment His grace receive? Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin.
Hello po, magandang umaga po. Welcome pong muli sa ating prayer covenant ngayong umaga. At isa pong kasiyahan sa amin na patuloy namin kayo nakakasama sa gawain ito ng ating iglesia. Ayan po, bago po tayo magpasimula sa ating maikling devotion ngayong umaga, ay samahan niyo po muna ako sa isang maikling panalangin. Dakilang Diyos, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan sa umagang ito. Salamat sa panibagong kalakasan at araw na aming haharapin. Panginoon, sa mga sandaling ito, hinihiling po namin na samahan kami ng presensya mo. Marinig namin ang boses mo at mangusap ka po sa bawat isa sa amin. Nawa, Panginoon, ay maunawaan namin, Panginoon, yung salita na ibibigay mo ngayong umaga. At maunawaan namin, Panginoon, yung mga aral na ipapahatid mo sa amin ngayong umaga. Bukas mo po ang aming puso at isip sa pakikinig sa iyong mga salita. Ito lamang po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang atin pong scripture ngayong umaga ay matatagpuan sa Romans 6, 1b hanggang 11. At hayaan niyo po akong basahin ito sa Magandang Balita Biblia. Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hinding-hindi. Tayo patay na sa kasalanan, paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo, Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay, na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kung tayo ay namatay ng kasama si Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Alam nating si Kristo nang muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan dahil sa kasalanan at ang buhay niya ngayon ay dahil sa Diyos. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay naman dahil sa Diyos, sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Sa atin pong binasa, tinatalakay po ni Pablo dyan na yung tanong kung bakit hindi po dapat tayong mga Kristiyano ay magpatuloy sa pagkakasala. Dahil po tayo ay iniligtas na ni Jesucristo, once na nakipag-isa na po tayo sa ating Panginoon, dapat po ay huwag na po nating isiping or naisin pang gumawa ng mga kasalanan. Sinabi din po dyan na tayo'y patay na sa kasalanan at tayo'y nabautismuhan na kay Kristo. Kaya naman, naialis na po tayo doon sa pamumuhay na puno ng kasalanan. Kung paano namatay ang ating Jesus noon, ganoon din po tayo. Namatay at nilibing na po yung dating tayo. Tayo ay malaya na sa pagkakasala dahil sa ating Diyos. Pero hindi po dahil malaya na tayo, ngayon ay pwede na nating gawin yung mga gusto natin. Isipin pa din po natin palagi ang ginawa ng Panginoon sa atin. Malaya tayong gawin ang isang bagay, ngunit dapat tama ang ating gagawin. Kaya nga po sinasabi ni Pablo dyan na dapat pa din ba nating ipagpatuloy yung paggawa ng hindi mabuti, yung mga makasalanang bagay. Hindi na po.
Siyempre, dahil nilinis na tayo ng Diyos, dapat doon na tayo sa mga bagay na nais niya. Sa mga bagay na ikakaluwalhati niya. Dahil ang paggawa po ng mabuti o ng mabubuting bagay ay sumasalamin po sa atin na nabubuhay po sa atin si Kristo. Dapat po nating ipaalala palagi sa ating mga sarili na tayo ay lumaya dahil sa sakripisyo po ng ating Panginoon. Kung nagpabautismo na po tayo kasama ni Yesu Kristo, dapat po nating alalahanin na nabubuhay po tayo na kasama siya o niya. Alam naman po natin ang dahilan kung bakit tayo niligtas ng Diyos o ng ating Panginoon sa mga kasalanan. Kaya palagi po nating i-remind ang ating sarili na nabubuhay po tayo ngayon dahil sa ating Diyos. This verse reminds us na konektado po tayo sa ating Panginoon. Kung ano po yung ginagawa natin ay magre-reflect po iyon sa relasyon natin sa Kanya. So, palagi po tayong gumawa ng tama. Huwag na po tayong gumawa ng mga makasalanang bagay. At bago po tayo gumawa bago po nating isipin na gumawa ng kasalanan, isipin po muna natin yung mararamdaman ng ating Panginoon. At wag po nating hayaan na mapunta po tayo doon sa mundo ng makasalanan ulit. So, patuloy po tayong sumunod at manalig sa ating Panginoon upang hindi po tayo mawala doon sa piling niya. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mapagpalang aral na naibahagi mo sa amin ngayong umaga. Salamat po sa pag-remind sa amin na nabubuhay kami ngayon dahil sa iyo. Lord, tulungan mo kaming patuloy na gumawa ng mabuti. Iiwas mo po kami sa mga bagay na hindi makakabuti sa amin, lalong higit, Panginoon, sa espiritual na buhay namin. Patuloy ka pong mamuhay sa mga buhay namin upang sa ganon makita namin yung kagandahan ng buhay na kasama ka, Lord. Patuloy mo po kaming linisin, Panginoon, at patuloy mo kaming baguhin. Itama mo, Panginoon, kami sa mga bagay na nagawa namin na mali at i-direct mo po kami, Panginoon, sa mga mabubuting bagay, Panginoon. Ikaw lamang po ang makakagawa niyan sa buhay namin. Patuloy mo po kaming gabayan at protektahan sa lahat ng aming gagawin, Panginoon, sa buong araw na ito, Panginoon. Hiling po namin na patuloy mo kaming pagpalain at sa ganun, Panginoon, yung pagpapalang iyon ay ma-share din namin sa iba. Lord, dalangin ko po na ingatan mo po kami sa buong maghapong darating. Ito lamang po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y manalangin. Pinupuri at pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa iyong mga salita na aming narinig. Nawa ang mga salitang ito ay maging kalakasang espiritual namin, Panginoon. Patuloy din na hiling namin na pagpalain mo ang iyong anak na siyang naghayag, Panginoon, ng iyong mga salita sa araw na ito. At ganun din, Panginoon, na aming itinataas ang aming mga gawain sa buong maghapon. Pangunahan mo po kami, Panginoon, at maitaas ka sa lahat ng aming mga gawain. Amin ding idinadalangin at ipinagpapasalamat ang aming mga gawain sa iglesyang ito, Panginoon. Patuloy na gamitin mo ang anumang ministries na meron kami upang abutin, Panginoon, ang mga kapatid namin na hindi pa nakakakilala sa inyo, Panginoon. At ganun din na maging
kalakasan namin, Panginoon, ang mga ministries na ito spiritually. At amin ding itinataas, Panginoon, ang mga kapatid namin na nakarating sa kanilang mga kaarawan at wedding anniversaries. Patuloy na pagpalain niyo ang kanilang buhay at anuman ang kanilang mga plano, Panginoon, ay i-bless mo po ito, Lord Jesus. At mas marami pang mga taon, bagong taon ang darating sa kanila, Panginoon. Ganon din, Lord, na aming idinadalangin ang buong Iglesia ng St. Paul UMC, Lord Jesus, at ang mga gawain nito. Patuloy na i-bless mo po kami, i-anoint mo po kami, kaming mga leaders ng iglesyang ito, upang sa aming pangunguna, Panginoon, ay mapagpala rin ang sino mang makakasalamuhan namin. At higit sa lahat, at sa araw na ito, Panginoon, aming idinudulog ang anumang mga gawain namin, ang aming mga pinaplano. Pangunahan mo kami, Panginoon, at higit sa lahat, patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Ito ang aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.